Okay, so sa muli po, magandang araw ba o gabi ba sa inyo ngayon? So before we start, I just want to introduce myself. Ako nga po pala si Glenn Kagod, isa po akong OFW. At the same time, I'm a financial educator po here in IMG. So currently, I'm based here in Bangladesh po. So hope sa gabi pong ito ay marami po tayong matutunan sa ating webinar, financial class. So, bakit po ba mahalaga yung pag-save and invest, di ba? So, saan po ba natin bakit din po ba natin mag-invest? Diba? Para po saan? Diba? Of course, sa buhay po natin. So, what does life means to you? Sabi nga nila. So, if we look at in the dictionary, the meaning of life is very simple, di ba? Just to live, di ba? Mabuhay lang daw tayo. Pero ang question now is, anong life po mayroon tayo ngayon? Is it full of agony and sorrow, or do you have a pleasant and abundance life already? So, but remember, our life does not end now, di ba? We need to look at the bigger picture of what life is. So, kasi sa buhay po natin, may dalawang version. Ano po yung version ng buhay natin? Yun nga, yung buhay mo ngayon. Diba? Kung sabi ko, kung marangya yung buhay mo ngayon, can you keep it until the second version of your life, which is your life in the future? Diba? So, what kind of life do you want to have in the future? So, if we look at the words life itself, diba? It has a deeper meaning, sabi nga nila. Sabi dyan, life is living in full of expectation. Diba? Especially if you are a breadwinner. Kasi sa buhay natin, we have so many life goals na sinasabi. Diba? Goal in life that we expect na makamit natin. Like ano po yun? Yan, yung magkaroon po tayo ng mga bahay, diba? Sariling bahay. Or yung iba naman na mapagtapos yung mga anak sa college o makabili ng magagarang sasakyan. Yung iba naman nagpaplano for the wedding, di ba? Or travel around the world. So lahat po ng life goals po natin may mga kaakibat po na amount. So ang tanong, paano po natin makakamit yan? Pero may isa pong bagay na lagi po nating nakakaligtaan. Diba? So alam nyo po ba kung ano yon? Kung ano po lagi natin nakakaligtaan na pinaghahandaan or pinag-iipunan? So ito po yon. Diba? Yung sinasabi nating retirement. So ang tanong, how to properly prepare for the older version of your life, diba? Yung retirement. Kasi, pag tinignan ninyo, diba? Have you ever think of this word, yung retirement? Naisip nyo na po ba yan? Siguro kung hindi nyo pa naisip, so you will understand along the way, bakit napakalaga po na retirement. Okay? Sabi nga dyan, based the survey, diba? Sa Philippines, 40% po daw ng mga anak, senior citizen po natin ay nagre-rely saan? Sa children, sa mga anak po. Then, 20% nagre-rely sa charity. Then, 30% still working pa daw. So, hindi makapag-retire. Then, 8%, luckily, they have a pension, di ba? Yung mga nagtatrabaho sa government. Yung iba naman nasa SSS, di ba? But ang tanong, is it enough? Yung pension po ba natatanggap nila is enough for the daily expenses or monthly expenses? Diba? In reality, talagang kulang, di ba? So out of 100, 2% lang daw yung financially independent na nagagawa yung mga gusto nilang gawin after retirement. Diba? Travel around the world, di ba? Mamasyal. So 2% lang. So isipin nyo yun. 2% lang out of 100. So ito pa, di ba? Tandaan po natin, retirement is the longest holiday and most expensive part of our life. Naniniwala po ba kayo doon? So mamaya, explain ko po yan bakit. Okay? So bakit po ba kaya inimbitahan ng mga friend nyo na umattend po dito sa financial class namin? Actually, meron po kaming campaign, yung 30M, ito po, 30M by 30 Financial Literacy Campaign. So yung 30M, para sa baguhan po na nag-attend, 30M means 30 million po na Filipino that were dedicated to educate financially. So sa mga baguhan din, so para sa kaalaman nyo po, what is IMG? IMG po is International Marketing Group. And the same time, siguro yung first impression po ng iba, diba? Ganito si IMG.
Diba? Networking ba yan? Or insurance ba yan? Or investment ba yan? So Retotel po, hindi po ganon si IMG. So what is IMG? IMG po is a financial educator that is dedicated to serving the financial needs of individuals and families from all walks of life. So what we do here is we want to help every families to plan for their financial future by teaching them on how to save and invest the right way, changing people from spenders to savers. So here in IMG, it's a community of savers and investors. Sabi nga nila, if your community is maraming bisyo, di ba, napapabisyo ka rin, di ba? Kung yung community mo or yung mga friend mo is mahilig sa shopping, napapa-shopping ka rin. Or yung community mo is tambay-tambay lang, so napapatambay-tambay ka lang din. So here in IMG, it's a community of savers and investors. So kung yung community mo ay nagsisave, napapasave ka rin, di ba? So, yun kagandahan kay IMG. So, at the same time, here in IMG, we teach the financial education. So, bakit po ba malaga yung financial education? Sabi nga nila. Tinignan po natin yung survey based doon sa Citibank survey. Yeah? Bakit daw nag-struggle yung mga Pilipino? Because of lack of financial education. And based pa dyan, yung financial IQ daw po natin is 48.9 out of 100, di ba? Hindi pa daw tayo nanganati. Diba? So, nakakalungkot. So, isa pang dahilan, 8 out of 10 OFW daw, wala pong savings. Diba? So, sabi ng Social Enterprise Development. Diba? Then, 44% po daw is spending more than their income. Diba? Isipin mo yan, kaya laging walang natitira. Wala pa yung sahod, negative na. Diba? Kasi pinangutang na. Okay? Then, ang kakalungkot pa, di ba? Ito 1% lang daw yung population na nag-i-invest. So out of ilan po ba tayo ngayon? 110 million? More than 110 million na po tayo. So 1% lang po daw yung nag-i-invest. Isipin nyo yun. So nakakalungkot, di ba? So now, paano po ba namin pinopromote yung Global Financial Literacy Campaign namin? Tuloy, mayroon po kaming book. Ito po yung The Secret to Saving and Building Your Future. Totoo pong book yan. Makikita nyo lang po yan dyan sa IMG. If you want a copy, we can send po sa inyo para magkaroon po kayo. It's a very powerful book po. So why future is important, sabi nga nila. Kasi sabi nga ni Maxwell X, the future belongs to those who prepare for it today. Ba? Bakit daw? Kasi we have a challenging future ahead of us. Isa na yan is ito, di ba? Uncertain labor market. Automation and powerful software continues to replace more workers. Diba? So kung noon, di ba, yung sa construction side, sa aming side, di ba, I work in a construction, yung mga welding works na yan, di ba, ginagawa ng tao, pero ngayon automatic na, mga machineries na. So lahat automated na. Diba? So natin alam, bukas makalawa, next month, diba, wala na rin tayong trabaho. So dapat pinaghahandaan po natin yan. Okay? So another challenging future, ito, low savings and high debt. Diba? Some people are forced to work beyond age 65, diba? Just to survive. Kaya laging dahilan kasi hirap mag-retire. Diba? Ang hirap daw ng buhay, kaya more than 65 na, hindi pa makapag-retire. Diba? So isang dahilan pa, ito na dapat nating pinaghahandaan, diba? Kung mga parents dito, ito, high cost of education, diba? Yung mga anak natin. Pag tinignan po ninyo yung tuition fee po natin 10 years ago, diba? And kumpara mo ngayon, ako, way back 1990s, diba? 1,000 mo, kasya na. Diba? Sa tuition fee mo, pero ngayon, 1,000 mo pang Kinder lang, 1,000 per month na yung binabayad natin. Okay? So, dapat pinaghahandaan dyan. So, without proper planning daw and preparation, it could hurt the younger generation. So, another challenging future to increased cost of living, di ba? People have difficulty in saving money for their needs because of inflation.
Diba? Kasi inflation measures the average price change in a basket of commodities and services over time. Diba? Kung nalala po natin, way back 2000, year 2000, yung 1,000 mo, diba? Punong-puno pa yung basket mo, pero ngayon, halos wala nang laman yung basket mo. Okay? So that's why here in IMJ, we teach this, we have this so-called financial check-up. Diba? How financially healthy are you? Diba? Kung sa ikaw pa, yung health mo, diba? Chine-check po natin, nagpapa-check up tayo monthly, iba naman annual, just to know kung mayroon pong problema sa health natin. So dapat dito po sa financial life po natin, dapat chine-check din natin, may saving ka na ba, di ba? Di ba? Marami ka bang utang ngayon? May retirement plan ka na ba? May investment ka ba? Di ba? So, so that's why, baka ito, natanong nyo na sa sarili nyo to. Ang tagal ko nang nagtatrabaho, bakit hanggang ngayon, wala pa rin akong ipon, di ba? So something wrong sa buhay financial po natin kung paano po tayo nag-iipon. Tanong ko sa inyo, who wants to be a millionaire? Sino po bang gustong yumaman? Gusto niyo po bang yumaman? Paki-chat back, chat nga po dyan sa kwan. Sinong gustong yumaman dyan? Ha? Pag ako tinanong mo, of course, I want to be a millionaire. Di ba? Ikaw, gusto mo maging millionaire? Ang tanong dyan is how? Paano ka maging milyonaryo? Diba? Sabi ni Robert Kiyosaki, simple lang. If you want to be rich, you need to be financially literate. Diba? Kung gusto mo daw yumaman, dapat maging financially literate ka. Dapat pag-aralan natin. You agree? Agree po ba kayo dyan? Ngayon, bakit gusto nyo po bang yumaman? Diba? Another question, sabi nga nila. Kasi we have the so-called biggest dream in life, di ba? Sabi nila, lahat naman tayo may dreams eh. Diba? Ano yung mga dreams na gusto natin? Diba? Sabi ko nga kanina, isa sa mga dreams mo, di ba? Dreams to have a beautiful house, di ba? Makabili ka ng mga pinapangarap mong bahay. Iba naman, gusto makaroon ng dream car niya, di ba? Iba naman, gustong magkaroon ng maraming pera. Of course, sino ba gustong magkaroon ng maraming pera? Diba? So there is typical way paano po ma-achieve yung mga dreams po natin, di ba? So isa diyan, ano po 'yan? Of course, if your family is mayaman, di ba? May pamana sa iyo. Di ba? So pangalawa diyan, ito, we work hard for the money, do business. Diba? Para mabili po yung bahay at sasakyan na gusto natin. In worst case, diba, minsan nangungutang tayo para mabili lang yung mga yan. Diba? Yung iba naman, nagde-depend lang sa luck, diba? Nagde-depend sa swerte. Sino po ba yung nagtataya ng luto dito? May nagtumataya pa ba ng luto sa atin? Sa 8 participant po natin ngayon. Okay? Yung tanong ko sa inyo, saan ka dyan ngayon, di ba? Mayaman na ba yung family mo? O nagtatrabaho ka ngayon? Or nagde-depend ka lang sa swerte? Ha? So ngayong gabi, I want to teach you the basic financial concept we need to learn. The secret to saving and building your future, di ba? Taking control of your hard-earned money. So, ano po yung mga basic financial concept na dapat nating matutunan? Sana po dyan, ito, yung building blocks of a strong financial foundation. Pangalawa, you understand how money works. Pangatlo, ba? Money talk, strategies of the wealthy. And yung fourth, yung tinatawag nating S-curve concept. Okay? So, isa-isahin po natin yan. Dito sa concept number 1, diba? Building blocks of a strong financial foundation. It's like building a house, sabi nga nila. Diba? You must build it from the ground to up. So, sa buhay po natin, financial, ano po ba yung pundasyon natin? Diba? Kung yung bahay, pundasyon natin is, mag-start saan? Di naman pwedeng mauna yung bubong, di ba? It will start in the ground, di ba? Yung pundasyon. So, sa buhay po natin na nagtatrabaho tayo, first po natin na dapat pinag-i-investan is yung healthcare. Kasi dyan po yun po yung pundasyon po natin eh. Diba? Health po natin. So kung nagkasakit tayo, ay magagamit po tayo. Okay po. Yung pangalawa, dapat income protection, yung sinasabi nilang life insurance. Diba? So karamihan dito, kahit ako noon, parang pag narinig ko yung word na insurance, diba? Allergy ako dyan. Diba? Pero nung naiintindihan ko yung meaning ng insurance, diba? Sabi pala dyan, insurance is instant, sure,
allowance kasi something happened to us, di ba? Example, ikaw yan, you are the family, you are the breadwinner of your family, di ba? Pag namatay po tayo, bigla po tayong kinuha ni Lord, expire yung kontrata natin kay Lord, di ba? Babagsak po yung family natin. Your family will have a hard time to adjust on the lifestyle they are used to, di ba? Kasi ikaw yung provider, ikaw yung magpapapasok ng pera, pag bigla kang nawala, di ba? So, babagsak po yung pamilya natin kasi kakain pa rin naman yan sila, di ba? Mag-aaral pa yung mga anak mo, mabayad ng tuition, mga gastusin sa bahay, di ba? So, if you have insurance, they are protected at least, paano, di ba? And they will have a reasonable time to adjust from your absence, sabi nga nila. So, yan ang napakalagang bakit mahalaga yung insurance. Okay? So, karamihan lang po sa atin, lalo na yung mga abroad, ba? Anong nang ginagawa? Bili ng bahay, di ba? Bili ng sasakyan, yung sasakyan naka-insured, yung bahay insured 2 million, yung bahay 2 million, yung sasakyan 1 million. Pero yung breadwinner, walang insurance. If something happens sa breadwinner, binta yung bahay, binta yung sasakyan, back to zero ulit. So, sad reality now, which is common pong nangyayari sa atin. Okay? So, yung third na plugs po dito is eliminate debts. Diba? Sabi nga nila. Kasi, debts is like, ano yan? Ants o anay, sabi nga nila. So, dapat kailangan natin i-manage yung utang natin. So, mayroong dalawang uri naman ng utang. May good and bad. So, ano ba yung good? Of course, nang utang ka, like you borrow money from the bank, you do business. At the same time, dapat mataas yung gain doon sa interest rate ng inutang mo. Yung bad debts naman, di ba? Karamihan sa atin, di ba? Napadaan sa mall, kita yung sale, kinaskas yung credit card. So pagdating ng sahod, negative ulit, di ba? So debt management kailangan po natin matutunan. Yung fourth, sabi nga nilang emergency fund, di ba? So ano ba yung emergency fund? Yan yung mga tinatabi mong pera sa bangko na pwede mong hugutin anytime, di ba? Kasi emergency do happens. Diba? Tulad na lang ngayon, di ba? COVID. Sipin niyo yung COVID. Sabi nga ng bully dyan, OFW, around 1 million will lose job by year 2021. Diba? Huwag na tayo lumayo. Pilipinas na lang. Anong sabi ng duli? 10 million daw yung mawawalan ng trabaho dahil sa COVID. Diba? Sipin niyo yun. 10 million Filipino out of 110 million. Diba? Na populasyon natin. So, magkano ba yung recommended na emergency fund, di ba? Sabi nga nila. So, kung ikaw po ay single, dapat at least 3 months ng monthly salary mo ngayon. Kung nagtatrabaho ka, dapat meron kang savings na at least 3 months. Diba? So, yung lockdown, maabot na ng ilang buwan. Iba, walang trabaho. Diba? Wala ka emergency fund, diba? Yung iba, panic. Ikaw, papanik ba? Ikaw, panic lang. Diba? Kasi wala kang pambili. Okay, then sisihin na naman natin yung government, ba? So, dapat mayroon tayong saving funds, emergency fund. So kung ikaw naman yung married, dapat 6 months at least, ba, ng monthly salary mo. And the same line, yung last, dapat yung investment. Doon na tayo sa investment. So it can be a asset, di ba? Sabi nga nila, sa investment kasi mayroong dalawang type, may asset at saka liabilities. Diba? So ano yung mga asset na sinasabi? Mga bahay, di ba? Asset yan. Diba? Asset siya kung parentahan mo. Pag tiniran mo, magiging liabilities siya. Diba? So, dapat naintindihan natin yung kung ano yung asset saka liabilities. Okay? So, sabi nga dyan, order of priority dapat matibay yung pundasyon. So, start from your healthcare and income protection. Sabi pa nga ni Rex Mendoza, yung financial guru ng Ramp there, but you don't have the right to invest unless you are properly protected. Protection muna bago i-invest, sabi niya. Okay? Hope naintindihan po yon, yung concept number 1. So, punta po tayo sa concept number 2, yung understanding how money works. Okay? So, ano po mayroon dyan? What we need to know about growing money, sabi nga. So, dyan, of course, may plus sign, dalawang sign, tsaka minus sign. So, ano yung plus sign? Of course, yung pera is a plus sign. So, increase our money, then, same time, dapat in-invest po natin yan. So, saan po natin invest? Dapat doon sa interest rate na higher doon sa inflation. Diba?
So kung yung inflation natin ngayon is 3.5, dapat yung interest rate ng ini-invest natin higher doon sa inflation, di ba? So at least mga around more than 3.5. Kung yung inflation natin is 3.5, dapat higher doon. Then minus tax, diba? So that can be build our wealth. So when we invest, of course, we need time. Diba? So dapat, kaya sabi dyan, you can grow your wealth if you increase the plus sign and reduce the minus sign. The plus sign must be higher than the minus sign to build wealth. Okay po? So when investing, dapat naintindihan natin itong simpleng rule, yung power of compounding interest or na simplified ni Albert Einstein. Ano ba yung sinasabi na power compounding interest? Ito po yung sinasabing rule of 72. Diba? Yung number 72, i-divide lang po natin ang interest rate. So dyan, malalaman natin kung kailan magdodoble yung pera mo. Diba? Pag nag-i-invest ka. Okay? So if you apply it in the actual investment, example, diba? At the age of, if there's some company na nagbibigay ng 4%, diba? So 72, divide mo ng 4. So malalaman mo, 18 years, magdodoble yung pera mo. So if you start age 29, then you invest at amount of 100. So 29 plus 18, so 47, mayroon kang 200. Nagdoble yung pera mo. At the age of 65, yung 200 mo maging 400 na. E paano kung mayroon pang company nagbibigay ng 8% na average interest rate? Diba? So dyan, same amount, 72 divide 8 equals 9 years. So every 9 years, ba, nag-invest ka ng 100, so at the age of 65, may 1.6 million ka. So, paano pa kung mayroon pang company nagbibigay ng 12%? Ba? So 72, divide mo ng 12, so every 6 years, magdodoble yung pera mo. Kung same amount, ba, same age ka nag-start, ba, magkano yung pera mo pag-retire? So at the age of 65, mayroon kang 6.4 million. Ba? So how powerful the rule of 72 nga sabi nga nila. Okay? So pag tinignan mo dyan, yung difference ng between 8 and 4, 4 times po yan yung difference, yung nilago ng pera po natin. But doon sa 12%, 16 times po daw yan ang nilago ng pera natin. That's why it is not enough to save money. We need to grow it through investment. So ngayon, ang tanong nyo dyan, saan makahanap yung 12% na interest rate na yan? Diba? So, kung natanong ko rin dati yan, di ba? So, yan, nakikita po natin yan dito sa Philippine stock market. You can invest by direct investing through stock market or indirect investing through mutual fund. So, ano ba yung direct investing na sa stock market? Di ba? Pag pumunta tayo ng palengke, di ba, market, pupunta ka ng palengke, ano mo nakikita mo? Di ba, iba-ibang product? So dyan, example natin, mga product na nandiyan, di ba? Yung apple, di ba? May presyo yan, di ba? So si apple, 30 per kilo. Si banana, 20 per kilo, di ba? Yung bili tayo ng isda, fish, 120 per kilo. Sa stock market, parang ganun din. Pero ang nakalagay dyan is company. Di ba? Iba-ibang company. So dyan si Metrobank, BDO, di ba? Meralco, Petron, Jollibee, PLDT. So dyan, every company, may kanya-kanya din diyang price na sinasabi, yung share. So, dyan, si BDO, 88 per share yung price niya. Pag bibili ka ng share ng BDO, so 88 siya. Yung kay Jollibee, 136, si Globe, 2,000 plus. PLDT, ganun din, 1,000 plus. So, yan yung mga price. Mga price lang yung nakalagay sa mga company. Okay? So, kung gusto mo makita yung kabuuan ng mga company na registered sa Philippine Stock Market, puntahan nyo lang po ito, yung Philippine Stock Exchange Inc. So dyan, makikita mo lahat ng mga company registered po dyan na pwede nating pag-investan na legal, di ba? Para iwas scam, nasabi. Okay? So, paano ba mag-start sa stock market? So, you have at least minimum 10,000 to invest in a direct investing through stock market. So, dyan, pwede mo nang bilhin kahit anong company na gusto mo, di ba? So, example natin, si Jollibee, 136 per share. So, yung 10,000, divide mo ng 136, so you can have 74 shares. So, you become now a shareholder, nga sabi nila. Di ba? So, kung gusto mo mag-trade,
Kasi direct investing, ikaw ang bibili, ikaw ang bibinta. So the next day, tumaas siya, bininta mo. So yung 100, yung 74 mo, times mo ng 160, yung 10,000 mo the next day, maging 11,800 na. Ba? So ganun ka, si buy and sell, para kang lang bibili ka, tapos binibinta mo, parang buy and sell. Okay? So sample na natin dito sa direct investing sa stock market. Yung third telco na sinasabi nila, si dito. Ba? So dyan, diba, example natin, kapon bumili ka ng magkano yung amount? 6.8 lang. So the next day, tumaas siya. Diba? In just how many hours? Nag-open kasi yung market, 9 o'clock, 9:30. So at the time of 11 o'clock, umabot siya ng 8. So 8%, kung nabantayan mo siya, bininta mo siya, in just one day, your money increased by 18%, di ba? Kung nag-invest ka ng 100,000 dyan, the next day, meron kang 18,000 na gain. If you invest 1 million, the next day, meron kang 118,000 na gain. Di ba? So, problema lang, hindi mo nabantayan, di ba? 11 to 12 pala, bumagsak siya. Di ba? So, bumaba siya ng 5.3. So, in just one day also, you can lose around the 22% na, diba, sa isang araw. So if you invest 100,000, you lose 22,000 in just one day. But anyway, it was paper loss lang naman to. Hanggang di mo sabihin, wala ka namang lugi. Pero yun nga, hintayin mo siyang tumaas uli. Okay? So kaya nga dito sa direct investing, kung gusto mo talagang mag-trading, at least dapat full-time ka na monitor mo yung stock market. Same time, pag-aralan mo itong mga candlestick, mga relative strength index, mga moving average na sinasabi, yung mga graph, diba? And many more. So kung baguhan ka pa lang, siguro, diba? Medyo kakamot ka pa sa ulo mo kasi first, baguhan ka pa lang eh. Diba? That's why, we always, tawag nito, recommend itong indirect investing, diba? Sa stock market, yung mutual fund. Kasi it is a better choice to grow your money. Diba? Kasi dyan, mayroon tayong tinatawag na fund manager, yung professionally manage siya. Ibig sabihin, yung fund manager, siya yung nag-aral dyan sa stock market. Diba? 10, 20 years na yung experience niya, wala na siyang ginagawa, yan lang talaga trabaho niya. At the same time, yung investment mo, diversified. Diba? Kasi sa direct investing, isang company lang dito sa mutual fund, diversified. Maraming company ang nabibili mo sa kunting halaga. Diba? At the same time, potential high return siya. And safety and transparency. Okay? Tsaka low capital requirements lang. Diba? 1,000 lang, pwede ka na mag-start sa mutual fund mo. Then, kagandahan dyan, tax exempted siya. Wala pong tax sa lahat ng mga mutual fund company. Okay po. Sa direct investing, tuwing bili mo, tuwing binta mo, may tax po binabayaran tsaka mga management fee. Okay? Dito, walang binabayarang tax. So, tax exempted po. So, ito po yung mga mutual fund na mayroon po tayo sa Pilipinas. Actually, marami po siya. Okay? Pero ito, partner po ni IMG. So, makikita mo dyan kay Rambler. Sabi ko nga kanina, safety and transparency kasi nakikita mo kung ano yung mga company pinag-i-investan ng mutual fund na yan. For example, si Piliquity. Diba? Anong mayroon sa dyan? Si PLDT, si Ayala. Diba? Si SM, BPI, Universal Robina, yung Meralco, Metrobank, Jollibee, di ba? So sa tingin nyo, matitibay ba na company yan? Sa tingin nyo, ano tawag nito? Magbabankrupt ba yung mga company yan? Diba? Siguro hindi na. Kahit 100 years from now, siguro buhay pa rin ba yung mga company yan, di ba? So ganoon din sa Soldibo, di ba? Diyan yung mga company. So, hindi ka mag-worried na mag-invest. Kasi alam mo, yung mga company yan is stable, di ba? So how mutual fund works? Yan, tayo, di ba? Mga investor, ikaw, 1,000 sa'yo, akin 10,000. Yung sa kanya, 1,000,000. So, pinag-iipon-ipon po yan doon sa mutual fund. So, si mutual fund, yung sa portfolio ni mutual fund, nandyan yung mga company pinag-iinvesan niya. Diba? Yan si BPI, PLDT, Meralco, BDO, diba? Tsaka mga marami pa, Philippine Airlines, SM. Diba? So, kung yung mga gain po niyan, return, di ba? Pag bininta po natin, so lahat po niyan, babalik po sa mga investor. Kung 10% po yung gain niya, so lahat po yan, 10% po, regardless kung ano yung amount na hinulog niya. Kung 10,000 sa'yo, di 10% lang ng 10,000, yun ang babalik sa'yo. Okay po?
So sabi ko kanina, low capital lang po yung 1,000, pwede kang bumili ng maraming company. Okay? So ito, ginawa ko sample sa isang mutual fund company. Diba? If you start the investment since year 2002, diba? Ilang taon ka po nagtrabaho ngayon? Pero karamihan sa atin na 10-20 years na nagtatrabaho ngayon. Diba? If you start investing on year 2002, may just amount of 30,000, di ba? So, 30,000 divide mo lang ng NAV share noong 2002, diba? Mayroon kang number of shares na nabibili. Diba? So, dito sa investment, sa mutual fund, dapat long-term goal ka. Diba? Para saan? May purpose ka kung para saan yung ini-invest mo. Okay, so dito, nag-invest ka lang ng 30,000 for every year. Hindi naman sa every year, alternate. Diba? Sampo na natin. So, hanggang 2018, 18 years ka nag-invest, di ba? So, year before yung COVID, di ba? Nakaipon ka ng 32,000, yung NAVs noon is 40, binanta mo na kasi gusto mo nang kunin yung pera mo, di ba? So, your amount na in-invest for 18 years, 330,000, di ba? 330,000. So, your money now is 1.2 million, di ba? Based dito sa graph na pinakita ko sa inyo. Diba? So, you gain 957,000 pesos. Diba? Kasi 1.2 million minus 330, so ito yung nilago ng pera mo. Okay, so you compute that by percentage, 290% yung gain mo. Then by annual, diba? Average rate of return, 16.1%. Diba? So, ang kagandahan si mutual fund. Okay? So, when investing, dapat naiintindihan natin to, yung sinasabi natin be certain and uncertain time, di ba? Sa scenario 1, 2, and 3, example natin. So, tingin nyo saan dyan yung pinakamalaking gain? Pwede nyo bang i-type sa chat box? Ano sa tingin nyo yung mataas na gain po dyan? Dyan po ba kayo? Pwede nyo maghula lang kayo kung anong sa tingin nyo. Walang nag-chat. Ano sa tingin nyo? Mayroon ba? Walang nagsagot. Okay, anyway, pag tinignan mo dyan, di ba, scenario 1, parang nakita, of course, pataas. Of course, tingin natin lagi, karamihan na first impression, di ba, pataas siya eh. So, ibig sabihin, tumataas yung pera natin. But if you invest 100 peso per month, example na natin, per month, di ba, consistent, pag tinignan natin yung actual gain dyan, yung first scenario, 6.8% lang yan yung tinubo ng pera natin o 41% over 6 months. Yung scenario 2 naman, around 7% per month lang yan. Pero yung scenario number 3, di ba? 15.5% yung nilagaw ng pera natin. Kaya nga sabi, dapat yung pag-i-invest ka sa mutual fund, hindi po natin tina-timing yung market, di ba? Yung time ang importante, di ba? So regular kang maghulog, bumaba at tumaas man yan, hulog ka lang kasi iipon mo yan eh. But at the end of the day, whatever go down, it will go up, sabi nga nila. Diba? So dito, you gain 15.5% or 92% ng investment mo. So ngayon, tanong nyo, baka sabi nyo, ano yan, scam si mutual fund, di ba? So, lalo sa mga first time na nakarinig sa mutual fund or sa stock market, di ba? So first impression, lagi, baka scam, di ba? Kasi marami naman talagang scam na di ba, na nagkalat sa atin, sa Pilipinas, di ba? So, sino ba nagbabayad dito ng SSS? Babayad ba kayo ng SSS? Tingin nyo, saan nag-uulog si SSS? Diba? Tingnan nyo, sa news yan mismo, ha? SSS, invest 3 billion and mutual fund, di ba? Sipin mo yan, SSS. Kaya nung pera po yan. Di naman kay SSS yan. Diba? Pera natin yan. Diba? So, SSS nga, nag-invest sa mutual fund, 3 billion. Pera natin yan. Diba? So, why not we can invest also in mutual fund? So, tanong yan, sino pwede mag-invest sa mutual fund? Diba? Sino pwede mag-invest? Kahit sino pwede, wala pong restriction si mutual fund. Okay, ito po nga, yung kasambahay ni Brother Bo, diba?
tinuruan niya lang paano mag-invest sa mutual fund. Yeah, si Gina Macahilo. So, siya yung pinakaunang milyonaryang kasambahay na nag-invest sa mutual funds or stock market. Okay? So, tanong ko sa inyo, where your money can grow faster? Tingin nyo, if you are saving 100 pesos per day, ba, in different rate of return. Ba, kung sa ilalim po na una natin yan, kung sa loob lang ng baon natin, of course, it will sum up. Diba? In 20 years, if you save 100 pesos per day, meron kang 720,000. Diba? Kung sa bangko naman, angat konti. Kasi 0.1% lang po yung interest rate na binibigay ni bangko annually. Okay? So you have 727,000. But if you invest in the right investment, diba? 12%, at least, diba? So you have a 2.9 million in 20 years. So kung tinutal mo yan, 720 dito, 2.9. How much the difference? Diba? Almost 2.2 million. What if mayroon ka pang time? Mahaba pa yung time mo. Diba? Kung may 40 years ka pa, 30 years. So, mayroon kang 34.3 million. Diba? Gano'ng kasarap mag-retire na may 34.3 million. Diba? Okay? So, those who harness the power of compounding interest wins, sabi nga nila. Those who start early wins more. Kasi time is your greatest ally. So now, dapat pag nag-i-invest ka, dapat mayroon kang goal kung para saan yung pinag-i-investan mo, di ba? So kung gusto mo magkaroon ng 1 million in 20 years, di ba? 20 years, so at least you invest 1,000 per month for 20 years, so you can have a 1 million pesos, di ba? 1,000 lang yan per month, isi-save mo. Kung gusto mo namang bumili ng bahay na within 10 years, around 1 million, so you have to invest 5,000 per month. Okay? So, ganun, dapat meron kang goal. Okay? So, dito sa pag-invest, dapat daan nyo ito, yung sinasabi nga nating disiplina and consistent dapat. Kasi wala namang magre-remind sa'yo kung kailan ka maghuhulog or magdadagdag doon sa investment mo. So, dapat consistent and have the discipline approach. Okay? Hope naintindihan po yung concept number 2. Then, third concept po na sinasabi namin dito na tinuturo namin sa MJ is itong money talk, di ba? Strategies of the wealthy. So diyan kasi dito sa buhay po ng tao, yung tayo mismo, mayroon pong dalawang uri ng tao. Yung first is yung poor mindset na sinasabi. Yung second is yung rich mindset. So yung first, yung sa poor mindset, sabi diyan, spend money and save what is left, di ba? So consider healthcare and insurance as expenses, yeah? Then work hard for the money. But pero doon sa mga mayayaman, di ba? Save money and spend what is left. Consider healthcare and insurance as investment. Let money works for them. Sabi nga nila. So the difference between them, the wealthy and most people is the way they think and plan in their future. Diba? So tanong ko sa inyo, saan po ba kayo dyan? Diba? PM o RM? Diba? So kung sa PM pa tayo ngayon, dapat ipat tayo sa RM, di ba? Yung rich mindset. Kasi sa karamihan sa atin, we have this so-called common method of saving. So ano ba yung common method of saving na ginagawa natin? Di ba? Yung sahod natin, bawas natin yung mga expenses, di ba? Yung pang-shopping, bayad sa mga, kung anong bayarin sa bahay, mga utang, ano-ano pa, di ba? Then ang natira, yun yung savings. But in reality, may naipon ba tayo o may natira? So karamihan, negative, di ba? So, diyan, ito yung tatawag natin na poor mindset. So, dapat, palitan natin ang rich mindset. Sabi nga ni Warren Buffett, do not save what is left na after spending. Spend what is left after savings. Yeah? So, paano ba yan? Ipon muna bago gastos, siyempre. Or ito yung tinatawag namin na prosperity formula or yung be God and yourself first formula. Diba? Anong meron dyan? Same lang, di ba? Yung sahod mo, 100%. Bawasan natin ng 10% na tithes, di ba? Love offering po natin. Siyempre, balik natin kay God. Nasa Bible naman po yan. So, Malakay 10. Okay? Then, yung 20% to dyan, dapat, yan po yung savings natin. Yung bayad natin sa sarili natin. Kasi tayo naghirap, nagpagod, siyempre, bayaran natin yung sarili natin, di ba? So, dapat 20% yan, tinatabi natin for as our saving. Gym time, yung natira,
Diba? Yan yung pagkasyahin natin sa expenses, 70%. So kung gagawin natin to, sigurado, every month, talagang may maipon tayo, di ba? So ito yung tawag natin na prosperity formula, yung 10, 20, 70. So ngayon lang, problema, meron tayong challenge, di ba? Pag ginawa mo ito, di ba? Kung doon nga sa yung 100% bawat ng expenses equal saving, wala nang matira, how much pa dito? Di ba? Diba? So, yung challenge ngayon. So, anong gagawin natin, di ba? So, of course, mag-budget ka best, di ba? Paano? Simple lang, di ba? Karamihan kasi sa atin, may mga small amounts, di ba? Na hindi natin namamalayan na if we save it, di ba? Or bawasan natin, it can be million in future if we save and invest in the right investment. Okay? Ano ba yung mga sample na yan? Di ba? Ito, sino mahilig sa soft drinks? Diba? Minsan nakadalawang can ka per day, sa umaga, sa tanghali. Diba? Pag inipon mo pala yan, pwede ka naman siguro magtubig. Diba? Wala ka pang diabetes. Diba? Ito, inipon mo 1,500 per month yan. Diba? Sa small amounts lang yan, 25 pesos per can, 2 can per day. Diba? In annually, 10,000 yan. Pero pag inipon mo yan, in-invest, may 1.5 million ka pala after 20 years. Diba? So ito naman, mahilig sa kape. Di ba? Magkano yung kape? 20 per cup. Kung kumaka 3 times a day ka pa. Yung iba naman, mahilig sa mga Starbucks. Hindi lang 20, di ba? Starbucks, ang mahal. 200 pa nga iba. So dyan, sa simpleng amount, mayroon kang 1.8 million. Kaya kung may bisyo ka, di ba? 80 per pack. Kadalawang bisis, dalawang pakite kasi isang araw. Sunog yung baga mo, may lang cancer pang nakuha mo. Pero pag binawasan mo yan, inipon mo yan, ininvest mo, may 4.8 million ka pala. Diba? After 20 years. Diba? Ito naman, kung mahilig ka sa paglabas-labas, diba? Every month, o every saho, o every week ba yan? Diba? 4,000 yung nagagastos po natin, hindi natin namamalayan. But if we invest it, we have a 4 million. So ito naman, shopping. Diba? 15 na sahod, you spend 2,000 per twice a month, diba? 15 days, 15 days. Umawag ka ng 15 days. In monthly, may 4,000 ka pa lang dapat na save. So, 4 million din yan. Diba? Kung total mo pala yan, sa simpleng small amounts na yan, diba? Mayroon ka palang 16.1 million na dapat na mayroon ka 20 years from now or 20 years ago. Diba? Kung nag-start ka na. So, 16.1 million na yung savings mo dapat. Diba? So, hope naintindihan. Kahit pa paano, mayroon na yung natutunan. Diba? So, yung last concept na ituturo po natin is yung X-curve concept. Di ba? Pag sinabing X, di ba? Yung nag-aral tayo, sabi ni teacher, X, di ba? Wrong. Di ba? Pero sa buhay pera po natin, financial life po natin, yung X na yan is napakalaga. Di ba? So, ano po yung X? So, yung X na yan, mayroong dalawang line, di ba? Yung blue line, yung tinatawag nating money line. Isa naman, yung red line, yung responsibility line. Di ba? So dito sa blue line na yan, during yung younger age mo, di ba? So dito sa left side, during your younger age, wala kang savings, di ba? Kaka-graduate mo lang o start mo lang ng trabaho. Of course, wala ka pang saving yan. But you have a big responsibility na sinasabi nila. So ano ba yung mga responsibility na mayroon tayo? Especially pag ikaw yung breadwinner. Yeah, of course, mayroon dyan yung pagkain, shelter, clothing, education, health, debts and loans. So diyan, nagtatrabaho tayo, mayroon tayong active income, you work hard for the money. So yung goal mo ngayon, during yung younger age, di ba, dapat nagsisave tayo. So dapat, habang nagsisave, umaangat yung money line natin. At the same time, dapat, pag tumatanda na tayo, bumaba na yung responsibility line natin. So when you grow old, dapat, wala ka ng responsibility o zero responsibility ka na. At the same time, big savings dapat, di ba? Kasi matanda ka na eh. So, dapat nag-iipon ka. At the same time, invest mo yan. Pag in-invest mo yan, you will have a passive income kasi naka-invest. Yung money works for you na, sabi nga nila. So, tandaan pala natin, mayroon pa tayo mga obligasyon dyan, di ba? Dyan pa rin yung food, di ba? Shelter, clothing, education, at yung naka-highlight, yung health. Kasi alam natin, pagtanda natin, dyan lalabas lahat ng mga sakit-sakit natin. At the same time, dapat wala na rin tayong utang niya pag matanda na tayo. Diba? So, sa buhay po natin, between younger age to the older version of your life, di ba?
Pansin niyo yung dalawang litra sa gitna ng life? Ano yan? Di ba? F. So buhay po natin maraming F. Di ba? So alam nyo ba yung mga F ng buhay nyo? Ba, ito yun. First F dyan, what if you die too soon? Ba, bigla tayong kinuha ni Lord. Yung pangalawang F, what if? Di ba? You live too long, mabot ka ng 80, 90 years old. Anong gagawin mo dyan, di ba? So dito sa A, dapat mayroon tayong tinatawag na protect your family. Diba? Yung income replacement na sinasabi ko, yung instant sure allowance. Something happened to us, if we die too soon, diba? You have a very big responsibility. At least, hindi magsasuffer yung maiiwan natin. Okay, kasi mayroong instant money na maiiwan para makasurvive po sila. At maka-adjust. Okay, dito naman sa B, diba? You live too long, tumanda tayo, diba? Dapat mayroon tayong saving and the same time naka-invest. Diba? So we are living on interest kasi nag-i-interest yung investment mo dyan. So dapat, ano bang asahan natin pagtanda natin? Diba? Sabi ko nga kanina, 2% lang yung financially stable after retirement. So yung 2% sana ma-increase po natin yun. So if we follow this formula, yung 10-20-70 rules, same time, nag-invest tayo. When we grow old, we are living on interest. Kasi retired ka na, wala kang trabaho. Ano bang asahan natin? Alangan naman, aasahan naman tayo doon sa 40%, rely on children. Or yung 20% na 30% rely on charity. Diba? So dapat mabawasan na po yun. Okay? So mayroon pa pala isang F. Diba? In between. Diba? Habang binubuo mo yung money line mo, what if you get sick? Sabi. So anong kailangan mo dyan? Dapat mayroon kang short and long-term healthcare. Diba? Kasi kahit gaano ka ka-healthy, darating yung panahon talaga na kakasakit tayo na hospital. Eh, kung wala tayong healthcare, di ba? Uutangan naman tayo. Di ba? So, sad reality na talagang nangyayari. So, tandaan po natin, yung healthcare spending has grown much faster than the rest of the economy in recent decades, di ba? Kung titingnan mo yan dyan, yung money line yan, yung sahod po natin, increase po niyan since 1960 or decades, diba? 16% lang yan yung lago ng sahod po natin. Diba? Yung increase ng sahod natin. Pero yung gross domestic product, yung mga bilihin po natin, diba? 168% yung tinaas. But tingnan nyo, yung healthcare expenses po natin, yung mga medical expenses po natin, diba? 818% yung in-increase. Hindi ko po gawa yan, diba? Based sa survey po yan. Diba? Isipin nyo yung difference. Diba? 818 to 16% lang ng sweldo natin ay tinaas. That's why kailangan talaga natin pagandaan yung healthcare natin, especially when we grow old. Okay? Kaya karamihan nababankrupt, diba? Sabi nga dito, healthcare is the often most neglected savings. Sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. Diba? Agree po ba kayo doon? Isang pamilya nyo lang nagkasakit. Kahit anong naipon nyo, bibinta at bibinta, di ba? So, back to zero ulit. So, why not? Sometime na bata pa tayo or malakas pa, pag-ipunan natin. Okay? So, ganoon, mayroon akong good news sa inyo kasi mayroong isang healthcare o HMO that cover this for financial block, yung solid financial foundation natin. Meron siyang healthcare short-term and long-term. Same time, may life insurance din siya kahit pa paano and may considered emergency fund and investment. So yan po si Kaiser International. The first name and healthcare. So sino si Kaiser? Kaiser is the healthcare or health maintenance organization, HMO, a private corporation usually managed by doctor and other medical practitioner. Si Kaiser is duly accredited sa Department of Health. Same time, registered siya sa Security and Exchange Commission. Then, registered din siya sa Insurance Commission with license number. Yan po sa baba, HMO. So si Kaiser, may tinatawag na Kaiser Ultimate Health Builder, yung 3-in-1 na sinasabi, parang kapilang. Kasi may healthcare siya, may life insurance siya, and as investment savings. Okay, so yung brand ambassador po niyan, si Ms. Sharon Cunita.
Diba? So kung tatanungin niyo kung sino yung mga nagtiwala kay Kaiser sa government side, corporate account, so nandyan po si Senate, sa Supreme Court, diba? Congress, Court of Appeal, Visa, Philippine Coast Guard, even yung isa pa, DAR, diba? Kasama dyan. Kung si Kaiser, mayroong tinatawag na 720 plan. Ibig sabihin, 7 years ka magbabayad or mag-iipon, pero 20 years yung coverage mo. So dito, mayroon tayong tinatawag na tatlong period. Yung accumulation period, yung paying period, at the same time yung extended period. So dito, 20 years, matured na yung amount na in-invest mo, ba, pwede mo siyang i-withdraw, kunin lahat. Pero kung bata ka pa naman, di ba? So sabi mo 60 ka na, kunin, 60 mo na siya kunin, or it's up to you to decide. Ba? Kasi nga, para nga talaga yan sa long-term healthcare mo. Okay? So, kagandahan kay Kaiser during paying period, mayroon na tayong mga benefits na kukuha. Ano yung mga benefits? Diba? Ito yung free annual physical examination. Diba? Ano mayroon dyan? Diba? Yan, yung chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, diba? ECG, pap smear, para sa babae na age 35 and above. Same time, sama yung dental, free dental check-up, diba? Free unlimited dental simple tooth extraction, yung mga paayos sa mga ngipin, diba? Cleaning, minor adjustment ng dentures. Diba? So yung 3 and 3, 4, 5, ito yung mga benefits na makuha natin pag na-hospital tayo. For example, K100, so meron tayong 1,000 per day na room and board na sagot ni Kaiser. Then, at the same time, meron kang annual benefit limit na 60,000 per year. So, at the same time, mga discounted sa medical health benefits mo. Yung number 6 naman, yung to na side, kanan, is yan yung insurance side na niya. Diba? So, waiver of installment due to death. Diba? Example, magbabayad ka pala ng 1 taon, bigla kang kinuha ni Lord. So, yung mga natira mo na 6 years, wala nang babayaran yun. Fully paid na yun. At kagandahan, di ba? Yung plan mo, matatransfer doon sa immediate first beneficiary mo. So, mayroon kang 4 na pwedeng ilagay doon. So, yung first beneficiary, sa kanya matatransfer yung plan, fully paid. Wala nang babayaran. Okay? So, yung 7, waiver of installment premium due to total and permanent disability. Ito naman, pag na-disgrasya ka, di ba? And totally disabled ka, so waive na rin yung payment mo, wala na rin babayaran. Considered fully paid na rin siya. Yung 8 naman, yung term life insurance, if your age is 10 to 55, covered ka hanggang age 80. Yung number, kung 56 to 60, covered ka hanggang rin 80 rin. Okay, yung number 9, accident, death, and dismemberment. Ba, example, bigla ang kinuha ni Lord due to accident, di ba? So yung term life insurance na makuha mo, pag normal death, ba, for example, K100, normal death lang, 450,000. But if you die due to the accident, times 2 yung may one sa family mo. So 900,000 yung makukuha ng immediate family mo. Okay? So kagandahan pa dyan, ito na lang si Mang Ricardo, yung isang OFW rin na kasamahan namin. Diba? So nung umuwi, biglang tinamaan ng ligaw na bala. Diba? So nung nalaman ng family na ng kaibigan niya na namatay si Mang Ricardo, sinabihan yung family na i-check sa Kaiser sa opisina yung policy ni Mang Ricardo kasi alam niya kumuha si Mang Ricardo. Nung chinek, makita na active, di ba? Active si Mang Ricardo, ilang taon pa lang siya, 2 years pa lang mahigit, di ba? So nakuha ng family yung life insurance coverage ni Mang Ricardo. At the same time, na-transfer yung plan doon sa first beneficiary niya, yung misis niya. Diba? So, fully paid. Wala nang babayaran yung family. Okay? So, yung kagandahan kay Kaiser. So, yung number 10 naman, ito yung Family Assistance Service. Diba? So, accommodation lang po ito na pwede po natin ipahiram sa first degree family po natin, yung anak natin, nanay, yung kapatid, pwede po natin ipahiram yung Kaiser po natin. Pero, subject po sa approval ni Kaiser po yan. Okay po? So dito naman sa after 7 years, di ba, yung paying period, di ba, so do 8 to 20 years, wala ka nang babayaran. So dyan, yung pera po natin, naka-save, and at the same time, naka-invest po yan sa, so tumutubo po yung pera natin, 10% kung depende sa plan ito yung na kinuha nyo.
kung K100, so 10% ng K100, 10,000, 100,000 to every year, tumutubo siya ng 10,000 compounded. Okay? So at the 20 years maturity period, pag di mo talaga nagamit, di ka nagkasakit, diba? So mayroon kang na-accumulate na 269,000. Diba? Yung long-term care bonus naman, ito, benefits yung 100,000, kung key plan mo is K100, automatic at maturity period, makukuha mo itong 100,000. Itong 350 naman na 1,000 na long-term care bonus, ito, if during paying period, 1 to 7 years, hindi ka talaga nagkasakit, di ba? So, by bonus na ibabalik si Kaiser sa iyo. Kung yung plan mo is K100, yung contract price mo is 411, 85% po niyan, yan yung ibibigay na bonus sa iyo. So, 350,000. Plus yung mga unused benefits mo, additional health benefits na hindi mo nagamit. Diba? So, when you sum up, so after maturity period, meron kang 1.1 million sa K100 mo. Diba? So, dyan, after maturity, meron kang tatlong option na pwedeng gawin. Either yung full withdrawal, diba? Kunin mo lahat. Of course, kung kinuha mo lahat, di wala ka ng cut na rin yung yung healthcare mo kasi kinuha mo na lahat eh. Wala nang natira. Pero kung second option mo, partial withdrawal, kunin mo kalahati, tira mo yung kalahati, so tumutubo pa rin yung investment mo. Then yung third, ba, sabi mo nga, kung i-retain mo lang kasi bata ka pa naman, ba, example 22, maturity mo 42, so hayaan mo lang siya, it can be a passive income para sa'yo kasi it will increase 10% annually. Ba? So 1 million, 110, 1 million, 10%, so around 110,000 ka na increase doon sa pera mo, ba? After maturity. Okay? So kung sabi mo 60 mo na kunin, so how much your money at the age of 60? Di ka talaga nagkasakit, di mo nagamit. So you have a 6.4 million retirement fund. Nag-ipon ka lang ng 7 years. So age 65, di ba? 10 million, di ba? Approximate. So gaano kaganda mag-retire na may pirang ganyan. Di ba? So si Kaiser, mayroon sa mga medical center na pwede po nating magpa-check up na libre, di ba? So meron dyan sa Makati, sa may Cebu, di ba? Tsaka marami pang lugar. Robinson, Mactan, Santa Rosa, di ba? So, same time, meron pang 10 more Kaiser Medical Center no bubukas soon. So ngayon nantala lang dahil nga sa COVID. Okay po, sa all over the Philippines. So siguro meron mag-worry kayo kasi baka sa lugar niyo walang mga Kaiser Medical Center, di ba? So huwag kayong mag-alala kasi mayroon tayong lifetime network access over 500 hospital and clinics to. 500. Yeah. So mayroon tayong mga accredited hospital and clinics all over the Philippines. So kung gusto mo makita yung mga accredited na hospital malapit sa lugar nyo, diba? Check nyo lang po itong website ni Kaiser. Diba? So www.kaiserhealthgroup.com. So makikita mo yung nearest hospital na malapit sa lugar mo. Okay po. So challenge sa atin, normally sabi ko nga, most people consider healthcare as expense. Diba? Pero para sa mga wealthy people, consider healthcare as investment. So, tanong ko sa inyo, saan nyo gusto mo hospital? Sa A or sa B? Diba? So, of course, kung asa tayo sa gobyerno, malamang dito tayo sa B, di ba? Pero kung mayroon kang investment, doon tayo sa A. Sabi nga na isang may successful Chinese, di ba? Sabi, hukay ka balon bago ikaw uhaw. Prepare before the needs come. Kung tanong ko sa inyo, are you saving for your retirement? Diba? Sabi pa nga nila, pag nag-retire ka daw na may pera, put anak mo daw pag agagawan ka kung sino mag-aalaga sa iyo. Diba? Pero pag nag-retire ka daw na walang pera, put anak mo, pagpasapasahan ka, which is in real life, talagang nangyayari. Diba? So, tingnan na lang natin itong mga artista na to. Diba? Noong dati, kasikatan, hindi nag-invest sa healthcare. Diba? So, nung nagkasakit, lahat ng mga pinundar, pwede naman sila mag-ipon ng healthcare nila worth 10 million, 20 million. Di ba? Bariya lang yun sa kanila noon. Di ba? Laki ng mga income nila. Kahit sabihin mong 50 million pa yung sinave nila para sa healthcare nila, di ba?
So yung nagkasakit, dahil walang inipon, binta yung sasakyan, bahay, ubos lahat. Diba? So namatay pang mahirap. Okay? So sa Kaiser, after paying period, may bibigay sa inyo na Visa card. So parang yan na yung ATM mo, tuwing ma-hospital ka, yan ay pakikita po sa hospital. So the same time, bigyan ka ng certificate of full payment. Well, during paying period, may binibigay sa iyo si Kaiser na ma-access mo sa portal ng Kaiser as piprint po lang. Diba? So mawala ko man, print mo ulit. So yearly, bibigyan ka nito hanggang matapos yung payment mo. Okay? So siguro, tanong nyo ngayon, how IMG can help you to prepare your future? Sabi nga nila. Diba? So para sa kalaman po ninyo, si IMG is a membership platform. So ano bang mayroon sa tulad nito, di ba? Bakit kayo nagpapamember sa mga ganito? Yung sinasabi nating Suki card, Advantage card, di ba? Sa SM, ba? Ano po bang nakukuha nyo dyan? Ba? Meron tayong nakukuha mga points, rewards, di ba? Ganun din sa IMG. So dyan, maka-access kayo mga major product and services na mayroon sa IMG. Diba? At the same time, makakuha ka ng mga points, rewards, rebates, diba? Discount, and free gifts. So si IMG, mayroong 35 membership benefits. Isa na dyan yung financial education. Diba? So tinuturuan tayo how to save and invest the right way. So dyan, maka-access ka rin ng sinatawag natin na free financial workshop. So parang nag-aaral tayo dito, di ba? So hindi ka makapunta ng workshop 2 hanggat di mo natapos yung workshop number 1. Tsaka may mga certificate ka makukuha. Okay? So, tsaka si MJ meron mga benefits, mga free gift na sinasabi. So, nandiyan na, marami yan, 35 benefits. Sabi ko kanina, kung gusto nyo mag-invest sa as an IMG member, meron din tayong tinatawag na free unlimited consultation for member sa Kaiser Medical Center. Diba? Ang gandahan, anong kagandahan kay IMG? Member ka lang, may free unlimited check-up ka. Okay? Yeah, so kung gusto mo mag-invest talaga sa stock market, diba? So, andyan yung partner natin, si Ramber, tsaka yung MyTrade. Tsaka kung gusto mong bumili ng mga sasakyan, diba? Or car insurance, diba? Makakasave po tayo, may mga discount tayo nakukuha. Ganon din sa sasakyan. So, here in IMG also, you have an opportunity to own your own business, diba? Become a financial educator. Sabi nga nila, you own your time and online system lang. Diba? So, yan kagandahan. And once you do it, diba? Mayroong binibigay si IMG na mga gift para sa iyo. Diba? Yan yung isa na dyan, yung travel around the world for free yan. Diba? As a reward, yung mga recognition rings. Diba? Tsaka yung free HMO coverage ni IMG, yan yung kagustuhan, nagandahan ko rin kay IMG. Okay? Nagtuturo ka sa financial education, nakakatulong ka sa mga kapwa mo, same time, may binibigay na free gift si IMG sa iyo. So being an IMG member, magkakaroon ka ng sariling portal. Ba? Ito yung portal mo. So dyan, first once nag-IMG member ka, meron ka ng initial investment sa Soldibo Fund mo, 1,000 pesos, free gift ni IMG. Dagdag ka lang ng 500 pesos, meron kang 50,000 free Fidelity Life. Parang ito yung St. Peter sa atin, di ba? One time ka lang magbabayad, 500, di ba? Mayroon kang 50,000 for up to age 65. Okay? Same time, kung something happened to us, mayroon tayong tinatawag na Memorial Consult Services, di ba? Free yan. Then, to 100,000 free accident insurance sa Manila Bankers as a member. At saka ito pa, Vision Care, unlimited free check-up sa eye check-up and 2 frame per year. Yeah, every year yan, meron kang 2 frame. Babayaran mo lang dyan yung lente niya. Yeah? At saka ito nga, sabi ko, free medical check-up sa medical center as a member. As a member lang po. So, free check-up ka. At saka kung gusto mo talagang gawin yung business side, may business ka ngayon, pwede mong gamitin itong Dominitol. And itong last, di ba? Sabi, ito, in-invest ko kasi sabi ko nga, yung first level of investment mo dapat is healthcare mo. So, si Kaiser, yung partner ni IMG. So, dyan, ongoing yung payment ko. Kasi kumuha rin ako para sa sarili at family ko. Kasi alam ko kung ano kaganda yung Kaiser. Okay?
So kagandahan pa sa IMG member, pag nag-invest ka sa mutual fund, wala po tayong binabayarang sinasabi nilang yung mga management fee, front loan end fees, di ba? Kasi pag di ka IMG member, nagdirekta ka doon sa mga mutual fund, they will charge you around 1.5 to 3% depende sa mutual fund na kukunin natin. Pero as an IMG member, wala kang binabayaran. Diba? Zero load fees ka forever. So, yun nga, kagandahan pa kay IMG, you have a benefits is ito, diba? Mga discounted if you buy car, diba? Meron kang mga discount. Yung isang kasamahan nga namin, bumili ng batong sakyan niya, naka-discount siya ng 90,000 yung isa, around 140,000. Ganun din sa non-life insurance, yung mga car insurance, diba? Magkaka-discount ka ng 2 to 5,000 pesos per car, di ba? Kung may kaibigan kang kapitbahay mo, sabihin mo, ako na lang magpa-renew, di ba? So, rewardan ka rin ni MG ng depende sa amount ng insurance mo. So, ranging normally 2 to 5 per thousand. Ganon din sa real estate. Gusto mo bili ng kondo, di ba? Ito yung mga partner ni IMG. So, makaka-discount ka rin, di ba? Kung kay Ayala, SMDC, Vistaland, di ba? DMCI, may mga discount tayo na kukuha. Okay po. Kung i-offer mo sa friend mo, meron ka rin mga rewards na makukuha, points and rebates na makukuha na bibigay si IMG sa iyo. Normally, nasa 2% ng contract price. Okay? So, now, gusto kong i-discuss sa inyo itong tinatawag na financial blueprint. Diba? Sabi ko nga na, kung sa buhay natin, sine-check up natin yung sarili natin, ganoon din sa buhay pera natin. Diba? Sine-check up din dapat natin. Diba? So dito, example lang natin, di ba? Ikaw si Jose, yung age mo ngayon 30, di ba? So magkano yung monthly salary mo ngayon? Sampo na natin 25,000, di ba? So 20% kung naalala mo yung turo ko kanina, yung 10, 20, 70% rule. Diba? 20% nun, bayad mo sa sarili mo. So magkano yung 25,000 ng 20% ng 25? So around 5,000. So yung save 5,000, saan mo ilalagay? May healthcare ka na ba? So kung wala pa, lagay mo sa healthcare mo. So kuha ka lang kahit 3,500 lang, yung K60. Diba? So 3,500, yung natira ng 5,000 minus 3,500, lagay mo sa mutual fund mo as your investment din. Additional investment. Diba? So dito sa Kaiser mo, diba? Kuha ka lang ng, nag-iipon ka lang ng 7 years, wala ka nang babayaran. Saan mo ilalagay ngayon yung another 3,500 mo, diba? Bayad mo sa sarili mo habang nagtatrabaho ka. Ipon mo sa sarili mo yan. Diba? Lagay mo ulit sa, diba? Mutual fund mo. So, yan, 3,500 ulit. So, dyan, dalawa na, for buong 5,000 na yung ini-invest mo. So, along the way, of course, minsan, tumataas din yung sahod natin, minsan, bumababa. So, tuloy-tuloy lang, di ba? Kung tumaas, di dagdagan mo. So, kung bumaba, di babaan mo rin. Meron lang kasimple. Okay? So, diyan, sa mutual fund mo, nag-invest ka lang ng 1,400 for 20 years, you will have around 1.4. Diba? Dito naman sa pangalawa, you invest another 13 years, so around 1.3. While doon sa Kaiser mo, nag-invest ka ng 7 years, diba? 7 years mo lang ipunan, diba? Mayroon kang around 700,000. So, kung gusto mo pang itaas, diba? So, K100, mayroon kang 1.1 million at maturity period. Okay? So, dyan, at the age of 50, ba, 30 ka, so 20 years, matured na yung Kaiser mo. So, dito, pwede mo siyang kunin yung tatlo. Magkano yung makuha mo? Around 3.4 million yung investment mo. Di ba? So, paano? May 3.4 million ka at the age of 50. So, yung Kaiser mo naman, kasi sabi mo, bata ka pa, 50 ka pa lang. Actually, kinuha mo yan. For me, ay kinuha ko yung healthcare ko kasi for future expenses ko sa healthcare. Sabi ko nga, 818% yung in-increase ng healthcare expenses po natin over decade, di ba? So dito, age 60, meron kang 1.8. Di ba? Nag-invest ka lang ng 7 years. Hindi ka talaga nagsakasakit in 20 years, di ba? So naipon siya at age 60, meron kang 1.8. Age 65, parang 2.9. Kung umabot mo pa yung age 70, di meron kang 4.7 million. Diba? Gaano kagandang mag-retire na may ganyang amount? Sabi ko nga, walang mahirap sa taong may alam, di ba? Okay, so tanong ngayon dyan,
sa inyo, when is the best time to invest? Diba? Of course, siyempre dapat 20 years ago. Kung alam po natin na 20 years ago, ito, nag-invest na tayo, di ba? Kung nakita niyo yung mga graph na pinakita ko kanina, di ba? Kung we start invest 20 years ago, but di natin pwedeng balikan yun. So yung the best time is today. Kasi nga, time is your greatest ally. So you cannot save time for your future use, but you can invest it for future you. Okay, so challenge pa rin sa atin ito, di ba? You always have an excuse not to save and invest. Ba, marami talaga tayong dahilan na hindi makapag-save at saka makapag-invest. Pero yung isa lang yung sigurado dyan, di ba? No matter what your excuse is, next year, tataas na naman yung edad mo. Di ba? Then next year, di ba? Tandaan natin, yung mga anak natin, maglalaki yan and enter college and need money for their education. Diba? So, matter what your excuse is, di ba? You will eventually retire and stop making active income. Diba? So, sabi pa nga ni Warren Buffett, your money can work for you. Diba? But if you don't find a way to make money while you sleep, diba? You will work until you die. Siguro tanong nyo how to join IMJ. So you can join IMJ the right pace. Tatlo lang yung sundin nyo ito. Diba? Join, pay one-time lifetime payment, then secure yourself with the level 1 investment, diba? Yung para sa future healthcare natin. Okay, then share. Help us to spread your mission to your family, friends, and to all Filipino. Okay po. So, tapos na po ako. If you want to connect with me, diba? So, you can email me sa Facebook. You can add me also. Okay? Kung may tanong po kayo, free po kayong magtanong. Tap share.